Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 2 ng ating story. Hindi alam ni Seth kung ano ang gagawin. Ang babaeng nasa kwarto ngayon nilang mag-asawa ay hindi si Abigail. Hindi ang kanyang misis, kundi si Andrea na kakambal ng misis niya. Pero sa oras na to ay hindi pa siya sigurado. Gusto niyang kumpirmahin ng mabuti ang kanyang hinala. Nanginginig ang kamay niyang tumingin sa cellphone niya at tinignan ang oras. 4:30 PM pa lang, maaga pa. Gusto niyang pakalmahin ang sarili at mag-isip ng mabuti. Hindi pwedeng hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa isip-isip ni Seth ay wala siyang napansin na nunal kanina sa mukha ng asawa. O kaya hindi niya lang makita kasi masyado tong malayo sa kanya. Sobrang liit kasi ng mga to, kaya hindi mapapansin basta-basta ang nunal ng misis kung nasa malayo o kung medyo madilim ang ilaw. Maraming mga katanungan ang nabubuo sa isip ng lalaki sa oras na yun. Hindi siya mapakali. Una sa lahat, malaki ang kuryosidad niya sa kambal ng kanyang misis. Dahil bukod nga sa magkamukhang magkamukha ang dalawa, ay talagang magkaiba ang personalidad nilang magkapatid. Mas tuso at nakakaakit gumalaw si Andrea kumpara kay Abigail. Ang tingin ni Seth sa kambal ng misis ay mas palabanto sa kama, na talagang nagbibigay ng buhay sa natutulog niyang uhaw. At anong kalokohan itong nangyayari? Ang kanyang asawa kaya ang nakita niya kaninang pinagsasawaan ng sariling kumpare? Si Andrea kaya ang may pakana ng lahat ng to? Siya kaya ang nag-udyok sa kanyang misis na gawin to? Habang iniisip niya ang mga bagay na to, naisipan niya magpahangin muna sa labas. Naglakad-lakad siya sa subdivision nila at iniisip kung ano ang gagawin nang biglang bumalik sa alaala ni Seth ang nakaraan. May isang pagkakataon na wala ang misis niya noon at tanging andun lang ay si Andrea na nanunood sa cellphone. Nakasuot to ng maiksing shorts at pink na tube top. Pansin ang kalusugan ang hinaharap nito. At talagang figura sa katawan nito ang kaseksihan. Magaling tong magdala ng kasuotan. Kahit na pambahay lang ang suot, ay talagang tatamaan ka sa nakakaakit niyang ganda. Isa rin sa mga best asset nito ay ang kanyang mga mapupungay na mata. Natawa si Seth nang maalalang isang bagay. Dahil minsan akala nito ay ang misis niyang kasama sa bahay, kaya natawag niya by accident na honey ang kambal ng kanyang asawa. Sorry Andrea. Natawa nitong sabi noon sa dalaga, pero parang hindi naniwala si Andrea sa kanya na aksidente lamang yun. Paano ko kaya magkakamali? Di ba? Hindi naman masyadong nagdadamit si Abigail ng ganito. Parang painsultong sabi ng dalaga sa sarkastiko na tono. Na para bang sinasabi niya na sinadya ito ni Seth na tawagin siyang honey. Hindi na lang pinansin ni Seth ang sinabi nito at umalis na lamang noon. Pero tama si Andrea. Iba ang style ng pananamit ni Abigail. Oo, sexy din to, pero sa ibang aura at style sila nagkakaiba. Pero sa tuwing makikita ni Seth ang kambal ng kanyang asawa na nakasuot ng manipis na pambahay, ay para siyang tinutupok ng apoy sa sarili. Maganda kasi talaga ang figura ni Andrea. At sa totoo lang, nakakaakit sa isipan ang makita ito na walang kahit anong suot. Kaya ganun na lang ang kuryosidad ni Seth na masilayan ang kabuuan ng dalaga. Nakakabaliw kaya sa kama si Andrea? Maingay kaya ito sa kama? Mga tanong na minsang sinasawalang bahala na lang ni Seth dahil nananaig ang pagmamahal niya kay Abigail. Pero sa nangyari,
Hindi mawala sa isip niya ang nakita niyang ginagawa ni Rick sa misis niya. Halos gawin niyang bayarang babae, ang pinakamamahal niyang asawa. Sana mali ang hinala ko. Ang nasabi na lang ni Seth sa sarili. Nakaisip ng plano si Seth. Gusto niyang kumpirmahin kung ang nasa kwarto niya ay si Andrea o si Abigail. Dinalhan niya to ng green tea at minitaan ng dalaga nang makitang nasa kama to na nakahiga habang nagsi-cellphone. Cellphone ni Abigail ang hawak niya. Wika ni Seth sa isipan habang inaabot sa babae ang green tea. Ano? Ang paborito mo? Alok ni Seth. Parang natigilan ng babae tsaka tuluyang inabot ang green tea. Napilitan tong buksan ng plastic bottle ang green tea at uminom ng kaunti bago inilapag sa tabi ng desk lamp. Sa puntong yun ay nakumpirma na talaga ni Seth kung sino ang babaeng nasa kwarto niya. Tama nga ang hinala ko. Hindi si Abigail to. Paborito ni Abigail ang green tea. At usually, nilalagok niya yan. Pero sa mukha niya ngayon, halatang hindi siya umiinom ng green tea. Tama, si Andrea nga to. Sabi ni Seth sa sarili, nang makumpirmang hindi ang misis niya ang kasama sa kwarto, kundi si Andrea. Pero tila nalilito pa rin si Seth kung ano ang gagawin niya sa dalaga. Nag-aalangan pa rin tong gumawa ng kalokohan dahil sa isipan niya ay hindi to ang misis niya. Hindi siya makapag-isip ng maayos ng oras na yun. Pinaghalong uhaw at kuryosidad ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Pero nang akmang dadamputin ulit ni Andrea ang cellphone, ay agad itinulak ni Seth si Andrea pahiga sa kama at itinaas ang robe na suot at walang sabi-sabing dumapo ang labi ni Seth sa katawan ng dalaga. Teka Seth, anong ginagawa mo? Tanong ni Andrea. Nagulat siya dahil biglang walang pasabi ang lalaki sa ginagawa niya. Abigail, miss ko na to. Kunwaring tugon ni Seth sa kanya. Tuluyang binaba niya ang maluwag at manipis na shorts na terno ng suot na violet robe ni Andrea. Mula sa leeg ay tuluyang bumaba ang halik ni Seth. Halos hindi alam ni Andrea ang sasabihin ng oras na yun. Sa halip ay mga pikil na boses lang ang maririnig sa kanya. Nang di na makatiis, ay tuluyan ng binaba ni Seth ang boxer niya sa harap ng dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Andrea, na para bang nagulat to ng sobra sa natuklasan. Seth? Hindi na nakapagsalita pa si Andrea. Dahil bumungad sa kanyang harapan ang ipinagmamalaki ng lalaki na halos walang kapantay kumpara sa iba. Sa puntong yun, tuluyang ibinukas ni Seth ang hita ng dalaga at maging ang mga kamay nito ay idiniin niya rin para makontrol ang katawan ng dalaga. Wala nang nagawa si Andrea kundi ibigit ang kanyang mga mata at alisin sa isip niya ang pagpapanggap. Naging agresibo din tong tinatanggap ang bawat ibigay sa kanya ng lalaki. Tuluyan na ngang umuga ang matibay na kama. Naging maigpit ang kapit ni Andrea sa braso ng lalaki. Halos hindi ito makahinga sa tindi ng panggigigil ni Seth sa kanya. Hindi nito akalain na ganito ang sasapitin niya sa kanyang pagpapanggap na misis ng kanyang bayaw. Tila mabaliw si Andrea sa sobrang alapaap na tinatamasa. Hindi may tatanggi ni Andrea na ngayon lang siya nakatikim ng ganitong klaseng alapaap. At sa lalaki pa, na asawa ng kanyang kakambal. Ang husay mo pala, Seth. Hindi maiwasang sabi ni Andrea kay Seth sa kalagitnaan ng kanilang pagniniig. Akala niya mapapansin to ni Seth. Pero buti na lang ay hindi. Matapos ang mahabang oras, ay tuluyan na riting ng dalawa ang ruro. Hingal na hingal silang magkayakap sa kama. Matamis ang ngiti ni Andrea
habang nakatitig sa asawa ng kanyang kakambal. Maya-maya ay nakatulog na si Andrea, pero si Seth, may isang bagay na iniisip, ang cellphone. May naon siyang bumangon at tinignan ng oras. 9 p.m. na. Kinuha niya ang cellphone at agad tong binuksan. Dahil alam niya ang password ng cellphone ng asawa, binuksan niya ang messenger. At nakita niya na ang pinaka-recent na chat nito sa kambal niya. Sis, yung usapan natin ha, I just put it a call na lang kung nag-umpisa na. Mensahe mula kay Andrea. Okay sis, look ha, sigurado ka ba sa bagay na to? Paano si Seth? Mensahe naman mula kay Abigail. Hindi niya malalaman at mahalata, trust me. Samahan mo si Rick dyan. Mensahe ulit ni Andrea sa kapatid. Kung nagsimula ka talaga, wala na akong magagawa no? Okay. Actually, sabi niya, punta raw ako dun sa may isang bahay. Sagot ni Abigail. Yeah, basta pag nag-umpisa na, tumawag ka ha? Paalala ni Andrea sa kambal. Okay, sige. Hindi naintindihan ni Seth kung anong ibig nilang sabihin sa purito call. Pinuntahan niya ang record folder ng cellphone at may nakita siyang recent recorded audio. Dahan-dahang inabot ni Seth ang earphone sa ibabang drawer ng desk lamp at ikinabit sa cellphone niya. Nang marinig niya ang recording, mas lalo siyang hindi makapaniwala sa nangyayari. Audio ito ng mainit na tagpo ng misis niyang si Abigail at si Rick. Halata sa recording na nag-e-enjoy si Rick sa misis niya. Nakakabaliw ka, Andrea. Pagsasawaan kita buong araw. Halika dito't hindi pa ako tapos. Sandali lang. Ilan lang to sa mga naririnig niyang sinabi ni Rick habang panay naman ang pigil ng boses ng kanyang misis na tila nag-e-enjoy din. Anong nangyayari? Trip ba nilang magkapatid to? Anong nangyayari sa misis ko? At parang nag-e-enjoy siyang tikman ng ibang lalaki. Nagtatakang tanong naman ni Seth sa sarili. Sa itsura ni Rick, nang makita niya to kanina, ay halos magsawa itong magpakasasa sa katawan ng asawa niya. Hindi niya lubos maisip na darating sa puntong may ibang makikinabang kay Abigail, maliban sa kanya. Pero imbis na magalit, ay may kung anong naramdaman siya na hindi niya maipaliwanag. May nabuong plano agad sa isipan ni Seth. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.